Good. How did Seabed work? After this. Okay. Seabed. Okay. Sige. Kahit Tagalog, no? Okay lang. Sige. So ano po yung business ninyo? Yung business namin is yung mga medicine. Medicine. Meron na kaming dating mga customer. Ang hindi lang namin makuha sa puntong yun, bakit hindi yung aming business hindi maganda, hindi lumalaki. Kasi meron kaming kulang. Nung mag-aaral ako nung Seabed, doon ko natuklasan doon. Yung sa pagtatala ng aming nagagastos. Doon kami kinulang. Kaya nung makunong ako yung mag-aaral niyan, nung iano sa amin ni Ka Ed, doon ko natuklasan. Yung lahat pala ng detalye, miski 1%, importante pala yan. Kaya doon namin natuklasan na doon pala tayo nagkulang. Dahil po sa Seabed. Dahil doon sa Seabed na yan. Kaya nung kami magawa ko yan, nung makapag-aral ako, ini-apply ko ngayon yung lahat ng aming natutunan. Maganda yung naging income ng aming kaya nagdagdag uli ako ngayon ng panibago na naman na negosyong maliit. Nagdagdagan kami. Kaya nga yung tumakbo ng maganda, then ngayon ini-apply ko ngayon sa agricultural naman, kung paano. Basically, what he said was that before Seabed, he had a business. There's this medical supplies, medicine, and they weren't making good profits. Yeah. After Seabed, he found that the reason that they weren't making good profits was because they weren't really tallying everything. Okay. Well, So we just want to keep them relatively short, but that's okay. That was a good vignette. Did he give us specifics? yes. Okay, great. So, Anything else? Meron pa po kayong dadagdag? Ang dadagdag ko lang, ako ay nagpapasalamat unang-una sa ating bisita na si Charles. Kung hindi sa kanya, hindi namin matututunan talaga yung entrepreneur na ito. Kaya napakaganda sa amin, lalo na sa ngayon na ako yung mayroong natutunan, gusto ko ngayon ituro ito sa aming komunidad. So pwede nyo hong ibahagi ito No, sa lahat. para nang sa ganun, hindi lang akong natuto, pati yung aking mga nasa komunidad. So basically, because of this, he wants to